everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman pong muli ang inyong one and only Mama Mia para sa paribago na namang kwento for today's video. And syempre, bago ang lahat, nais kong mag-thank you sa inyo dahil nandito pa rin kayo at nakikinig, nanonood, at syempre sumusuporta ng taus-puso sa inyong Mama Mia. Lalong-lalo na doon sa mga hindi talaga nagsiskip ng ads. Thank you so much sa inyo. At doon din sa ating mga solid subscribers and supporters na lagi pa rin nanonood at nakikinig magpakahanggang ngayon. Thank you so much from the bottom of my heart. Nako, bago tayo magsimula sa ating mga kwento, syempre alam niyo na ang ating drill dito. Magbasa muna tayo ng mga konti lang naman na mga pa-shoutout ninyo dito sa ating comment section. Hi kay Florence Gallego, maraming salamat. Marlene Vargas, thank you so much sa pakikinig. Dins Lumigid, hi Dins, para ngayon lang kita nabasa ulit ha. Merly Labong, maraming salamat. Nene Palmares, hello rin kay Jinky Arellano. Judith McGovern, maraming thank you. Diane GH, Lady Kim, salamat sa pakikinig. I am Leia. Hello rin kay Lizzie Locapa, kay Leonor de la Cruz, maraming salamat. Hi din kay Sir Reynaldo de Vera, hi sir. Hi din kay YouTube user 2978, kay Chris Aurelia, maraming thank you. Remedios Barakil, kay Gertrude Siguenza, maraming salamat. Veron Amparo, Biyaherong L 3004, thank you so much sa iyo. Marilyn Castillo, Jean Gonzalez, Aksa Heliana, hello rin kay Rio Piano, Ami Ibanez, maraming salamat sa inyong pakikinig. And syempre, hi nga rin po pala sa ating suki na si Gina na laging nakikinig sa atin. Kahit daw ini-snub ko yung shoutout niya, hindi naman Gina. Sadyang hindi lang talaga siguro natin nakikita. Maraming salamat sa pakikinig. Mondi8217, maraming salamat. Hi daw sa bunso niyang anak na si Zavia Gale. Happy birthday sa iyo, Zavia. Ayun, hindi ko alam kung kailan ang birthday mo, kung lumipas na ba kasi medyo matagal na ito. Susan Boribor, maraming salamat sa pakikinig. Maria Fe, na always listening daw. At syempre sa lahat po nang nakikinig sa atin every single day, na nag-aabang kahit weekend o kahit nagbago man ang takbo ng mundo. Charot. Kanta pala yon. Hi naman sa ating suki rin na si Rose Jean Magdalena Ganezo. Maraming salamat Magdalena. Tuan Hin Tuan, maraming thank you sa iyo. Angeline Puaso, Just Queen Lay, maraming salamat. Baby Girl Len or Baby Girl _Len, gano'n. Mitzi Maglenti, thank you so much. Bebang Pinyon, maraming salamat. Princesita Meralies, hello din kay Evangeline Cinco, maraming salamat. Joanna Mandia, hello po, maraming thank you. Kay Kyoji Revecci or Kyui Revecci, hindi ko alam kung paano basahin. Paulo Abinales, maraming salamat. Laquacha Colasio, Jerlyn Brigole, thank you so much sa pakikinig. Hello din kay Andrea Gomez. Akala ko Andrea Brillantes. Charot lang. Maraming salamat talaga sa inyo. Sa mga hindi pa po nababasa ang mga komentaryo, please abang-abang lamang po kayo at huwag kayong magsawang mag-comment. Baka sa susunod, yung inyo namang pa-shoutout ang ating mababasa dito sa ating channel. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited na rin ang lahat. Kaya eto na, pakinggan na natin ang ating tampok na kwento para sa araw na ito. Dito lamang sa paborito mong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi natin malilimutan. Yung iba ay dahil sa sobrang sakit na ating naranasan. Pero yung iba naman ay hindi natin malilimutan sa sobrang saya at kilig na pinaranas nila sa atin. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Hello sa mga laging nakikinig nitong inyong channel at tulad ko na lagi ring nakaabang. Napapansin ko po, Mama Mia, na kalimitan sa mga sinishare sa inyong storya ay talaga namang nakakaantig ng puso. Yung iba ay nakakangalit ng damdamin.
Pero sana kahit medyo kakaiba ang kwentong isishare ko sa inyo ngayon kaysa sa mga kwentong kalimitan na ibinabasa ninyo, sana ay mabigyan nyo pa rin ito ng pansin. At sana kapag nagkataon ay maibigan din ng inyong mga tagapakinig. By the way, Mama Mia, nais ko lamang i-share ang bahaging ito ng buhay ko para nang sa ganun ay may kiligin naman o di kaya'y mapasaya naman itong kwento ko. Mama Mia, itong kwento ko ay first time ko lang pong isusulat. Maraming beses ko na tong nakukwento sa iba, lalo na doon sa mga kaklose ko at mga kaibigan, pero ngayon ko palang ito isishare bilang isang sulat. Kaya sana patawarin niyo ako kung merong mga typical errors itong aking kwento. Kasi sino ba naman ang perpekto, hindi ba? Hello nga ulit sa inyong lahat. Sisimulan ko na ang kwento ko dahil alam kong naiinip din kayo kapag medyo mataas yung intro. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sasha. Mama Mia, ito po ay masasabi kong a day in my life. Parang yung ganong klase ng kwento. Parang ganong klase ng vlog. Ang kwentong ito ay nangyari taong 2019. Mama Mia, nag-apply po ako noon sa isang kumpanya. And that time po ay nagpa-process na ako ng mga papers ko. Tapos na akong interviewin at sa awa naman ng Diyos ay nakapasa naman ang lola niyo. Nung sumunod na araw, Mama Mia, ay dapat duty ko na. Oh, eto na ako ngayon. This is the day na kailangan ko nang magsipilyo. Kailangan ko nang mag-brush ng aking teeth. This is my first day, Mama Mia, na magtatrabaho ako. Hindi ko na sasabihin kung saan ako magtatrabaho dahil ayoko na putaktihin ito ng mga tao. Napakaikli lang ng panahon na binigay sa akin ng kumpanya para i-process ang papers ko. Well, kung sa mga tamad na katulad ko, maikli lang talaga ang panahon na yon. Pero sa mga hardworking, syempre sa mga gustong-gusto nang magkaroon ng trabaho, ay mabilis lang. At mahaba na ang panahon na yon, kaya mabilis din nilang nakukumpleto ang kanilang mga requirements. Okay na okay ang first day of duty ko, Mama Mia. Tulad ng karamihan sa mga nababasa o napapanood ko sa pelikula, ay may mga katrabaho ka talagang hindi mo magiging kasundo. May mga katrabaho kang medyo presko, medyo mahangin. At syempre, may mga katrabaho ka ring magbibigay sa'yo ng inspirasyon. Yun bang pwede mong mahalin? Yun bang pwede mong magustuhan? Mama Mia, sa unang araw pa lang ng pagpasok ko sa kumpanyang yun ay marami ng mga vitamins sa aking mga mata ang aking nakikita. Kaya malapit at muntik pa talaga akong malate noon sa pagbabiometric ko dahil masyado pang naaliw ang mga mata ko sa pagtingin ng mga gwapo sa paligid. While walking, Mama Mia, ay namomroblema na ako noong mga panahon na yon. Kasi nung mga panahon na yon ay nasa friend ko pa ako na boarding house nakatira. Ang sabi niya kasi noon, Mama Mia, ay tumira lang daw ako doon hanggat kaya ko, hanggat naghahanap pa ako ng trabaho, hanggat wala pa akong makita ay dun na muna ako. Pero nakakahiya naman na ngayon na may trabaho na ako ay dun pa rin ako makikitira sa kanya. Kailangan ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Kailangan ko nang maghanap ng sarili kong matutuluyan. After 1 week, Mama Mia, ay nakakita na rin kami ng boarding house. Kinailangan na naming mag-down payment noon, pero ang problema ay kulang po ang pan-down payment ko. Kasi nga, alam mo naman, mahirap lang tayo, hikahos sa buhay. Gabi na yon, Mama Mia. Gabi na yon nung maisipan naming maglipat na ng aming mga kailangang ilipat na gamit. Kailangan na naming lumipat ng ibang mansyon.
kailangan na naming lumipat ng ibang boarding house. Kahit na ganoon ang buhay, ay syempre laban pa rin tayo. Laban Japan, ika nga ng karamihan. Kaya ayon, nakalipat din naman sa awa ng Diyos. Nakakuha din naman ng pangkumpleto ng down payment kasi meron din naman mga naawa sa amin. Pero Mama Mia, kasi nga bata pa ako nitong mga panahon na to, bagong graduate at syempre gustong gusto ko pang patunayan ang sarili ko sa buong mundo at gustong gusto ko pang i-experience ang lahat, ay sinimulan ko po ang nightlife kong buhay. Oo, nagna-nightlife na ako kasama ang kaibigan ko nung mga panahon na yon. Ewan ko kung nakaka-relate ang mga nakikinig sa inyo ngayon. Nung kabataan natin, ganun na ganun tayo, 'di ba? Kahit na mag-nightlife tayo buong gabi't buong magdamag, ay ayos lang. At duty na naman kinabukasan. Ganon ang buhay ko, Mama Mia. My duty is from 6 a.m. to 6 p.m. 11 hours. Tapos, 11 hours kasi merong 1 hour na lunch break. Tapos, gagala pa ako niyan. Parang ang dami-dami ko pang energy. Hindi nauubos. Ganon siguro kapag bata eh. Ganon siguro talaga kapag hindi mo pa nararamdaman ang pagod sa iyong katawang lupa. So ayun Mama Mia, pumunta kami sa mga lugar na sikat noon sa aming bayan. Pumunta kami sa mga club na sikat. Basta yung mga club na pinupuntahan ng karamihan ng mga kabataan. Meron pang isang sikat na club, Mama Mia, na napuntahan namin na meron talagang mga pole dancers sa gitna. Ganon ang hilig namin. Sayawan, kantahan at kahit na ano-ano pa. Kasi nga first time ko noon na makapasok sa ganong klase ng bar, Mama Mia, ang totoo niyan ay muntik pa talaga akong madapa nung makita ko ang nasa loob. Kasi ang sexy ng babaeng nakasayaw sa may gitna at nagpo-pole dancing pa. Siyempre, may mga pagkakataong ibinubuka niya ang dalawa niyang mga paa at yun ang dahilan kung bakit ako nagulat at muntik pa talaga akong masadsad sa may sahig. Natakot din ako noon nung mga panahon na yun kasi first time kong makakita ng ganun karaming tao. Yung iba ay titig na titig sa dancer na nasa gitna. Pero yung iba naman ay parang waklang pakialam na sanay na. Natakot ako nung mga panahon na yun. Di kaya may mga killer dito o di kaya merong mga masasamang loob dito? Hanggang sa tinawag na kami ng waiter at napaupo na kami sa table namin. Siguro nasa 9 p.m. na yun, Mama Mia. Kasi ang dami talagang tao kahit na maaga kaming pumunta doon. At syempre dahil maaga kami doon kahit wala pa kaming table ay uminom na kami. Kaya medyo tipsy na rin ang nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Pero lagi ko pa rin sinasabi sa sarili ko na wag magpakalasing masyado dahil may duty pa kinabukasan. Paparty ngayon, duty bukas para may pera naman. Yung mga iba kong kasamahan ay nandun na sa gitna ng dance floor at nakikisayaw na. Ako naman ay naupo lang. Kung minsan kapag nahihila nila ako ay pumapayag naman akong magpahila at sumasayaw ako na pakiramdam ko ay ang galing-galing ko pero ang totoo ay para naman talaga akong tuod. Walang kalatoy-latoy ang aking katawan, walang kalambot-lambot, Mama Mia. Pero ang hindi ko talaga maiwasan ay makita ang mga gwapo dun sa loob. Alam mo naman, itong mga mata ko, Mama Mia, ay parang radar. Ang bilis makahagilap at makatarget ng mga gwapo. Di ko alam kung nagiging gwapo lang ba talaga sila dahil sa patay sindi ang ilaw dun sa loob o talagang gwapo talaga sila. O talagang tinamaan na siguro ako ng alak kaya nagiging gwapo na ang mga paningin ko na nasa paligid ko. Hanggang sa makuha ng isang lalaki ang pansin ko. Isang lalaking nakatayo noon sa may harapan ko. Mama Mia, muntik
ko pa talagang malunok pati baso na dinadala at binibitbit ko noon nung makita ko ang kanyang pagmumukha. Uy, napakagwapo naman ng lalaking to. Ang gwapo-gwapo. Dahil nga gwapo siya at cute, Mama Mia, ay medyo nahiya ako kaya yumuko ako nung mga panahon na yon. Pero ang hindi ko ine-expect ay nakita na pala ako nung lalaki na nakatingin sa kanya kanina, kaya bigla na lang itong lumapit sa akin. Nagulat pa nga ako, Mama Mia. Nagulat ako nung hingin niya sa akin ang cellphone number ko. Ano? Bakit mo hihingi ng cellphone number ko? Tanong ko. Hindi. Hindi ako ang humihingi ng cellphone number mo, kundi yung boss namin. Mama Mia, dun ako nagulat. Akala ko pa naman, kinilig pa naman ako dahil hinihingi niya sa akin ng cellphone number ko. Yun pala, ay napag-utusan lang siya. Isa palang malaking tao ang humihingi ng number ko. Siyempre hindi ko yun binigay. Nagpakipot muna ako, Mama Mia. Baka akalain nila dahil hindi naman ako sobrang ganda, ang bilis-bilis ko na lang din maniwala at syempre ang bilis-bilis ko na lang din kumagat sa mga pain nila. Syempre wag tayong ganun. Kahit na hindi tayo masyadong kagandahan, syempre protektahan pa rin natin ang ating pagkababae at ang ating reputasyon. Mama Mia, hindi ko binigay ang number ko. Sinabi ko, sorry, my number is not for sale. And it's not free either. Nung tinanong niya ako, Mama Mia, kung ano ba ang kailangan niyang gawin para makuha ang cellphone number ko, sabi ko wala. Sabi ko, hindi niya ito makukuha. Maghanap na lang kako ng iba yung boss nila. Tapos, pagkatapos noon ay pumunta na ako ng dance floor at nakisayaw na ako kasama ang mga kaibigan ko. Ayoko na kasing magtagal pa doon at baka maging makulit ito sa akin. Nagsayaw-sayaw ako at pinipilit na mag-enjoy kahit alam kong parehong kaliwa ang mga paa ko. Hanggang sa naisipan kong tignan ng relo ko. Nagulat ako, Mama Mia, nung past midnight na pala. Sabi ko sa mga kasama ko ay kailangan na naming umuwi dahil may pasok pa kami kinabukasan. Pero bago pa makasagot ang mga kasamahan ko ay bigla na lang pong lumapit sa akin yung boss nung sinasabi nung lalaki kanina. Hi ma'am, ako nga pala si JM. Wala akong pakialam, sabi ko. Ma'am, kanina pa kasi kita pinagmamasdan. Nagagandahan ako sa'yo. Pwede bang humingi ng number mo? Ako pala yung nagpalapit kanina dun sa lalaking pinapahingi ko sa'yo ng number pero hindi mo raw binigay. Mama Mia, dahil nakita kong medyo may kaya naman siya at syempre, hindi naman po siya bastos at maginoo naman. At nakita ko naman na nag-effort siya na siya mismo ang lumapit sa akin, kaya kinausap ko siya ng maayos. Ang totoo niyan, Mama Mia, nung una kasi kaya hindi ko binigay agad ang number ko dun sa pinapahingi niya ay para hindi niya isiping cheap akong babae. Dapat kung may gusto ka, ikaw ang lumapit. Huwag mong iutos sa iba, lalo pat number yon ng isang babae ang iyong hinihingi. Kaya naman nakipagkilala ako sa kanya. Ako nga pala si Sasha, sir, sabi ko. Magkatapos ay binigay ko na sa kanya ang cellphone number ko. Gwapo din pala siya, Mama Mia. Sabi ng utak ko nung mga panahon na yon. Sir, eto nga pala ang number ko. Sige, uwi na kami may pasok pa kasi kami kinabukasan. Okay, thanks ma'am. Anyway, ma'am, kung meron kang problema, kung meron kang pinagdadaanan, huwag ka lang mahiya mag-text sa akin Kasi iti-text kita agad ngayon para malaman mo kung anong cellphone number ko. Kung gusto mo nang kausap, dito lang ako. Mama Mia, nagulat ako dun sa sinabi niya. Siguro dahil nag-iisa ako kanina. Siguro dahil
Wala akong sa mood kanina na pumarty kasama ang mga kaibigan ko at nakatayo lang ako sa may gilid kaya siguro niya naisip na may problema ako. Natawa na lang ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Siya nga po pala, single na single siya. Ni-research ko na yun ha. Kasi baka isipin nyo, bobo ako. Nakikipagkilala tapos nagbibigay ng cellphone number sa isang taong baka may asawa at hindi ko man lang inalam. Isa nga po pala siyang manager sa isa sa mga pinakasikat na car company dito sa aming lugar. Mama Mia, ang totoo ay medyo natakot ako nung una. Natakot ako, Mama Mia, dahil first time ko pa lang naman na may biglang nagkipagkilala sa akin na isang lalaki, lalo pat sa loob pa talaga ng bar. Hindi ko talaga maiwasan noon na kabahan. Hanggang sa umuwi na nga kami ng mga kasama ko. Pagdating ko sa boarding house, Mama Mia, ay bigla na lang nag-notify ang cellphone ko. Alam ko na sa notification sound na yon ay may nag-text sa akin. Medyo social po kasi yung cellphone ko, Mama Mia. Iba't iba ang notification kapag merong sa Messenger, merong sa Skype, at iba rin kapag text message. At dahil nga text message yon ay hindi ko agad binasa kasi antok na ako nung mga panahon na yon. Pero Mama Mia, lagi ding may tumatawag sa akin. Kahit na gustong-gusto ko nang matulog, kahit na pagod na ang katawang lupa ko at ang mga mata ko, ay hindi ko magawang makatulog kasi ring ng ring ang cellphone ko. Kailangan ko na talagang matulog. Kailangan ko nang ipikit ang mga mata ko kasi may pasok pa ako bukas. Hindi pwedeng umabsent dahil hindi naman ako Disney princess. Wala namang prince na magsasalba sa akin sa mga bills at bayarin ko sa buhay. Kailangan ko ng pera dahil hindi katulad ni Cinderella, hindi po free ang pananatili ko dun sa boarding house. Kailangan ko ng pera dahil alam mo naman, purita ang lola nyo. Mama Mia, na-imagine ko na noon na mayaman na ako. Kaya lang, pera na lang talaga ang kulang. Nahirapan akong makatulog nung panahon na yon. Nahirapan talaga ako dahil ring ng ring ang phone ko. Hanggang sa sinilent ko na nga yun. Nung makasilent na ang cellphone ko, Mama Mia, ay nag-uumpisa na akong hilahin ng aking antok. Pero hindi pa nga siguro ako tuluyang nakakatulog ay bigla na lang nag-ring ang alarm ko. Wala na. 4 a.m. na. Madaling araw na. 2 oras na lang mag-uumpisa na ang shift ko. Pero laban Japan, kahit na 2 hours lang ang tulog ko nung mga panahon na yon. Kasi ako lang din naman ang may kasalanan nito. Sino ba naman ang nagsabi sa akin pumarty? Sino ba naman ang nagsabi sa akin na magliwaliw kahit na may pasok bukas? Kaya wala akong nagawa, napilitan akong bumangon dahil kailangan ko pang maligo at mag-prepare. Hanggang sa nakapasok na nga ako sa duty ko, Mama Mia. Mabuti na lang talaga at hindi naman halata sa itsura ko nung mga panahon na yon na pagod ako at wala akong tulog. Ganun talaga siguro kapag bata ka pa. Para bang nadadala mo lang sa ngiti ang lahat. Hanggang sa naglinis na nga kami ng area namin sa trabaho. Kahit na antok ako nung mga panahon na yun, ay nairaos ko naman ang isang buong araw na pagtatrabaho. Hanggang sa wakas, tapos na ang shift ko. It was 6 p.m. kaya kailangan ko nang mag-clock out dahil gabi na at tapos na ang trabaho ni Lola. Agad akong pumunta at umuwi sa boarding house. Pagdating ko sa boarding house, Mama Mia, ay bigla na naman akong naka-receive ng isang notification na may nag-text sa akin. This time ay binasa ko yun. Isang unknown number ang nag-text sa akin. Hi ma'am, ako nga pala yung nanghingi ng cellphone number mo dun sa bar. Text ako sa'yo pero hindi ka naman nagre-reply. Mama Mia, agad ko siyang nareplyan at nag-sorry ako dahil sabi ko, busy ako.
Naging busy ako sa trabaho. Sandali lang po sir ha, kasi may kailangan pa akong gagawin. Dito sa boarding house, kailangan ko pang maglaba, sabi ko. And while piniprepare ko yung mga labahin ko Mama Mia that night, ay biglang dumating ang landlady ko sa aming boarding house. Siyempre, Mama Mia, naningil na naman siya. Siya nga po pala, hindi nga po pala nabuo yung pambayad namin sa down payment namin dun sa boarding house na yon. Oo, maliit na lang ang kulang pero hindi pa rin namin nabuo. Buti na lang talaga at pumayag ang landlady na isunod na lang namin. At eto na nga siya, nandito at naniningil na dahil kailangan na raw niya ang pera. Dito na nag-umpisa na naman ang mga problema ko. Siyempre, kagabi, happy-happy ang lola niyo, party-party. Pero eto ngayon ako, namomroblema na naman kung saan ako kukuha ng pera para pambayad ko dun sa pre-nomise ko sa landlady namin. Sabi ko sa kanya nung pumunta siya Mama Mia, ay bukas na lang. Ate, bukas na lang kasi bukas pa magpapadala yung ate ko eh. Ano ka ba naman Sasha? Sabi mo 1 linggo lang at babayaran mo na yung kulang dun sa down payment. Promise ate, promise. Makakabayad ako sa'yo bukas. Kahit na wala pa akong kaalam-alam noon Mama Mia kung saan ba talaga ako kukuha ng perang pambayad ko dun sa landlady namin, ay wala akong nagawa kundi magbitaw na naman ng pangako. Gano'n naman talaga tayong may mga utang, hindi ba? Pangako ng pangako. Bukas ng bukas kahit hindi naman natatapos ang bukas. Yung iba pa nga sa katapusan raw babayaran eh. Siguro, hindi naman katapusan ng buwan kundi katapusan ng mundo. Well, kidding aside Mama Mia, namomroblema na ako nung mga panahon na yun. Buti na lang talaga at hindi na naging masyadong makulit ang landlady namin at umalis na rin siya. Basta bukas ha, kapag hindi mo pa talaga yan na ibigay bukas, baka mapilitan akong sa iba na parentahan tong kwarto niyo. Yun na nga, nakaalis na ang landlady namin pero hindi pa rin naalis sa isip ko yung mga sinabi niya. And while naglalaba ako nung mga panahon na yun Mama Mia, ay nag-iisip ako kung saan kaya ako makakakuha ng pera. Saan kaya ako makakakuha ng pambayad ko doon sa kulang namin sa down payment sa boarding house. Hanggang sa naalala ko ang sinabi noon ni JM. Sabi niya kasi Mama Mia, 'di ba, nung nagkakilala kami, na kung may problema raw ako ay i-text ko lang daw siya. Handa raw siyang tulungan ako. Handa raw siyang makinig at handa raw siyang gawin ng lahat para matulungan ako sa problema ko. Well, base sa kanyang kasuutan nung gabing nagkakilala kami, ay makikita mo talagang may kaya siyang tao. At syempre Mama Mia, dahil nga mga tauhan niya yung kasama niya doon sa bar, hindi malayong siyang gumastos sa mga yon. Kaya naisip kong baka mayaman nga itong si JM. So yun na, habang naglalaba ako ay pinoformulate ko na kung paano ko ba uumpisahan ang paghingi ng tulong kay JM. Oo na, makapal na ang mukha ng lola niyo. Wala naman kasi akong ibang malapitan nung mga panahon na yun eh. Kaya minadali ko na ang paglalaba. Pagkatapos kong maglaba, Mama Mia, ay dun ko na tinext si JM. Hello sir, pwede bang humingi ng pabor? Kinakapalan ko na talaga ang mukha ko nung i-text ko yun sa kanya. Oh, sure. Anong pabor ba yan? Kung kaya ko ba, bakit naman hindi? Kinakabahan ako nung mga panahon na yon. Paulit-ulit ako sa pagtatype pero dinidelete ko naman dahil hindi ko alam Mama Mia kung dapat ba na isend ko yun sa kanya. Sige na, gawin mo na Sasha. Wala ka namang ibang pwedeng malapitan, hindi ba? Sabi ng isang mumunting boses sa utak ko. Sir, pwede bang makahiram ng konting halaga sa'yo? Pwede bang makahiram ng pera? Promise, papalitan ko kaagad.
kapag nagkasweldo na ako. Bago lang kasi ako sa trabaho ko kaya wala pa akong sweldo eh. So, alam mo ba, Mama Mia, kung ano ang sinagot sa akin ni JM? Alam mo ba kung anong sagot niya? Mama Mia, sinagot niya ako. Ang sabi niya, pwede ba raw kaming magkita sa isang mall? Pwede raw ba kaming lumabas agad-agad nung gabing yun at magkita kami dun sa mall dahil bukas pa naman yun. Nag-overthink na ako nung mga panahon na yun. Pahiramin kaya niya ako ng pera o hindi? Pahiramin niya kaya niya ako pinapunta doon para ibigay sa akin ng personal yung perang hinihiram ko? O baka may iba siyang gustong kapalit sa perang uutangin ko sa kanya? Wala din naman siyang sinabi sa akin na oo o hindi. Hindi naman niya tahasang sinagot yung tanong ko kung pwede ba akong humingi ng pabor at humiram ng pera sa kanya. Kaya medyo natakot ako noon. Sir, hindi ko alam kung sang parte ng mall yung sinasabi mo. Hindi ko alam dahil hindi naman masyadong pamilyar kasi hindi naman ako nagpupunta masyado sa mall na yon. Mama Mia, ang totoo, alam ko naman kung nasaang banda yung kanyang sinabi kung saan kami magkikita sa mall na yon. Tinitest ko lang talaga siya nung mga panahon na yon. Tinitest ko lang siya kung maikli ba ang pasensya niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, ay sumakay lang daw ako ng isang motor pagkatapos ay sabihin ko raw sa driver ang lugar na sasabihin niya. Wala siyang ibang nireply sa akin noon. Hindi siya nagreply na okay, wag na lang o di kaya'y bakit hindi mo alam, taga rito ka naman, parang ganun. Ang gusto lang niya ay sumakay ako sa isang motor at magpahatid dahil kilala daw yun ng mga motor driver. Kaya inisip ko, Mama Mia, ano pa bang mawawala sa akin? Sa medyo public place naman kami magkikita, hindi naman sa pribadong lugar. Hindi masasagot ang tanong ko sa kanya, ang paghingi ko ng pabor sa kanya, kung payag ba siya o hindi kung hindi ako makikipagkita. Kaya ayun, nagbihis na ako, Mama Mia. Tapos nung time na yun dahil kakalaba ko pa lang, ay isang damit lang ang nakita ko na pwede kong maisuot. Isa po yung fit dress, Mama Mia. Ang totoo niya na yun po ang isang damit na nagpapalabas ng mga tinatago ko sa aking katawan. Yun ang nagpapalabas ng aking kaseksihan ayon pa sa aking mga kaibigan. Sinusuot ko lang yun kapag mayroong mga espesyal na okasyon. Hindi naman lagi may espesyal kahit na nagpa-party-party ako. Pero nung gabing yun, wala na akong ibang choice kundi isuot yun. Tapos, wala naman akong ibang pwedeng magandang i-partner doon kundi ang isang sandals na may 2 inches height na heels. Nagpulbo lang ako, Mama Mia. Pagkatapos ay nag-lip tint ako at nilagyan ko na rin ang aking cheeks ng lip tint na yon para hindi naman ako masyadong bangkay kung tignan. Hindi naman ako namumutla, kaya nag-lip tint ako. Mama Mia, ang isa pa sa nakakasad nung gabing yun ay nung tignan ko ang pitaka ko. 5 pesos lang ang coins na laman nun. Buti na lang at nung tignan ko, ang kabila ay meron pa namang mga buo-buong bills na 50 pesos at 20 pesos. Paano kaya kung hindi niya ako siputin dun? Mahal pa naman ang bayad ng motor single. Sakto lang yung pera kong pambayad sabi ko sa sarili ko. Pag hindi niya ako sisiputin dun sa pagkikitaan namin, siguradong maglalakad talaga ako pa uwi. Tapos naka-heels pa talaga.
Kasya kaya tong pera ko? Bahala na. Bahala na si Batman, sabi ko sa sarili ko. Lumabas na ako ng boarding house, tsaka nag-antay na ng single motor na pwedeng maghatid sa akin dun sa lugar. Hanggang sa merong dumating, Mama Mia. Sakay kayo, ma'am? Ay, hindi sir. Hindi ako sasakay. Makikipagkarera ako sa'yo. Hindi, joke lang naman. Punta ako dito sa address na to, oh. Pinakita ako sa kanyang text message na yun, Mama Mia. Pero ang problema, kuya, 75 pesos lang ang laman ng wallet ko eh. Pwede ba yun? Naku, ma'am. 100 po kapag ikaw lang mag-isa kasi malayo yun eh. 100 pala. Napakamahal naman. Parang mas mahal pa yata yung pamasahe mo, kuya, kaysa dun sa special na siomai dun sa malapit sa pinagtatrabahuan namin ah. Kuya, kasi pwede bang 75 pesos na lang? Kasi wala talaga akong pera eh. Kukuha pa ako ng pera kaya ako lalabas ngayon. Sinabi ko yun sa driver, Mama Mia, kahit ang totoo ay wala namang kasiguraduhan kung makakakuha ako ng pera nung mga panahon na yun. Nag-isip pa talaga ang driver kung papayag siya sa 75 pesos na ipapamasahe ko sa kanya kahit ang sabi niya ay 100 pesos daw kapag ako lang talagang mag-isa. O sige na nga, ma'am. Wala pa naman akong pasahero kaya halika na. Magdasal na lang ako na sana may pasahero pabalik. Alam kong pinapakonsensya niya ako, Mama Mia, pero wala naman akong magagawa dahil wala naman akong ibang pera talaga noon. Nung makasakay na ako ay tinext ko na si JM. Sir, papunta na ako dyan. Please naman wag kang wag kang Indian sa akin. Wag mo akong lokohin, baka scam to. Hindi ko naman alam talaga ang lugar na to. Huwag mo akong i-Indianin. Nag-reply din naman siya agad, Mama Mia. Sabi niya, he will be there within 15 minutes. Kinakabahan ako nung mga panahon na yun. Pakiramdam ko noon ay ang cheap-cheap kong babae. Pakiramdam ko nung panahon na yun ay para bang binibigay ko ang sarili ko sa isang tao para lang kapalit ng pera. Ganito kaya ang pakiramdam ng mga babaeng ibibenta ang sarili nila para magkapera? Ano ba yung iniisip mo, Sasha? Wala naman siyang sinabing may kapalit ang ipapahiram niya sa'yo at wala pa naman siyang sinabing papahiramin ka niya. Mama Mia, pagdating ko doon ay wala pa siya. Nag-antay pa ako ng ilang minuto pero wala pa rin siya. Tinext ko na siya na nandun na ako. Hindi muna siya nag-reply. Hanggang sa lumabas ako noon para makita niya ako na nandun na talaga ako sa lugar na yon. Pero wala pa rin, Mama Mia. Hanggang sa nag-text na ako sa kanya. Sir, nasan ka na ba? Alam mo bang hindi pa ako kumakain ng dinner? Kung hindi ka pa makakarating, uuwi na ako. All caps lock ang pagkaka-text ko nun, Mama Mia. Para naman manlaki ang mga mata niya kapag binabasa niya yon. O di kaya kapag maliit ang mga mata niya at sinisingkitan niya ay mababasa pa rin niya dahil naka-caps lock naman lahat. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay nag-uumpisa na akong kabahan nung mga panahon na yon. Second meeting pa lang namin kung sakali mang matutuloy kami sa pagkikita namin nun. Nung unang meeting namin, ang dami-dami niyang text sa akin. Ang dami-dami niyang tawag nung umuwi na ako sa boarding house. Bakit kaya ngayon wala? Bakit kaya hindi siya tumatawag at hindi siya nagte-text? Pinapakalma ko noon ang sarili ko. Sinasabi ko na baka nagda-drive. Baka busy sa pagda-drive o di kaya'y na-traffic. Medyo traffic pa naman talaga ang mga oras na yun, sabi ko sa sarili ko. Mama Mia, ang dami-dami nang pumapasok sa utak ko nung mga panahon na yun. Hindi ko alam kung makaka-relate ang karamihan pero isa kasi akong overthinker, Mama Mia.
Ang daming what if sa isip ko. What if hindi naman pala siya? Hindi naman pala si JM ang pupunta dito? What if ibinenta niya ako sa iba? What if mayroong isang DOM na lalapit sa akin ngayon tapos pipilitin akong pumasok sa kotse niya? What if madedisgrasya ako ngayon sa pakikipagkita sa isang taong hindi ko pa naman lubusang kilala? Baka binigay niya yung number ko sa iba? Baka ibang makikipagkita sa akin? Mama Mia, takot na ako nung mga panahon na yon, pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Bukod sa takot, Mama Mia, ay nakakaramdam din ako na para bang ang cheap ko. Nandito ako ngayon, makikipagkita para lang makakuha ng pera, para lang makapangutang sa isa pa talagang taong hindi ko kilala. Mama Mia, medyo mataas din kasi ang pride ko. Hindi ako mahilig lumapit, lalo na doon sa mga taong nakakakilala sa akin. Ayokong kaawaan nila ako. Yun siguro ang dahilan kung bakit dito ako sa isang estranghero nakaisip na umutang ng pera. Ilang saglit pa, hindi pa rin siya nagre-reply. Mga more than 30 minutes na akong nag-aantay nung mga panahon na yon. Kaya tinext ko na siya. Hey sir, uuwi na lang siguro ako. Baka ini-scam mo ko. Scammer ka siguro eh, sabi ko. Ang dami-dami ko ng chat sa kanya noon, Mama Mia. Pero wala pa rin siyang nire-replyan. Hanggang sa almost mag-iisang oras na akong nag-aantay noong mga panahon na yon. Hindi pa naman ako sanay mag-antay. Ayaw na ayaw ko talagang pinag-aantay ako. Sino ba naman ang hindi kakabahan kapag pinag-aantay ka ng halos isang oras, Mama Mia, ng isang taong hindi mo pa naman masyadong close? Isa pa, siya naman ang nag-aya na makipagkita sa akin. Dapat siya ang nauna dito. Alam mo, Mama Mia, baka nga ine-scam niya ako. Naisip ko noon. Baka sa mga panahon na ito, binabasa niya ang text message ko tapos tawa siya ng tawa tapos may kasama siyang iba. Uwing-uwi na ako nung mga panahon na yon. Pero the worst feeling is, wala na talagang kalaman-laman na pera ang aking pitaka. Lumilingon-lingon ako sa paligid. Tinitignan ko kung may makakakita ba sa akin kung sakaling iiyak na lang ako dahil muntik na talagang tumulo ang mga luha ko nung mga panahon na yon. Hindi ko na alam kung papaano ba, kung ano ba ang magiging resulta nito. Sabi ko sa sarili ko, sige, uuwi na lang ako. Kasalanan ko rin naman. Nag-isip nga ako kanina, may mga what ifs na at nagdadalawang isip na akong pumunta dito pero tumuloy pa rin ako kaya kasalanan ko. Maglalakad na lang ako pa uwi kahit napakalayo nun mula sa boarding house ko. Sana lang may natira pa akong barya para man lang makabili ng kahit na tubig habang naglalakad ako. Hanggang sa Mama Mia, tinext ko na siya. Last text, sabi ko sa sarili ko, Sir, uuwi na talaga ako. Nilalamok na ako sa kakaintay sa'yo pero net isang text at isang reply ay wala kaya uuwi na lang ako. Mama Mia, ang pakiramdam ko noon ay para akong isang prosti. Para akong isang bayarang babae dahil napaka-sexy pa naman talaga ng suot ko. Tapos nag-aantay ako sa may gilid ng kalsada. Baka sabihin ng ibang tao, lalo na yung mga babaeng nakakakita sa akin na prosti ako. Baka bigla na lang may tumigil na sasakyan sa harap ko tapos aalukin ako ng bayad. Nakakahiya kaya yun. Mama Mia, lalakad na sana ako nun. Pero bigla na lang pong nag-ring ang cellphone ko. Mama Mia, nakita ko na cellphone number ni JM ang tumatawag. Nahimasmasan ako nung mga panahon na yun. Sana ito talaga siya. Sana ito talaga. After almost 1 year siguro, kung i-exaggerate ko ang pag-aantay ko sa kanya doon, ay eto na. Tatawag din naman pala. Hello?
Sandali lang ha. Naghahanap pa ako ng parking area eh. Punong-puno kasi yung parking dito. Tsaka ang traffic kanina, pasensya talaga at na-late ako. Grabe naman. Halos 1 taon akong nag-antay sa'yo. Ngayon mo pa naisip na tumawag sa akin? Sabi ko. Sige na, malapit na ako. Tapos pinutol niya ang tawag niya. In fairness, Mama Mia, bawasan talaga ang kabang nararamdaman ko noon. Nabawasan ang mga pag-overthink ko. Hanggang sa dumating na nga siya, Mama Mia. Akala ko talaga ay hindi na siya makakapunta. Ewan ko kung na-offend siya dun sa mga tinext ko sa kanyang baka scammer siya. Ewan ko kung yun ba ang dahilan kung kaya siya nandito ngayon dahil gusto niyang patunayan na hindi siya scam. Pero binabawi ko naman yun nung tumawag na siya. Nag-text na ako sa kanya na buti naman at nag-text na siya sa akin dahil kinabahan talaga ako baka ininjan niya ako. Kaya eto, sabi ko sa sarili ko, aayusin mo ang sarili mo, Sasha. Dahil manghihiram ka ng pera, hindi ba? Kahit na manghihiram ka ng pera, wag mong ipahalatang kawawang-kawawa ka. Tinignan ko ang sarili ko sa maliit na salamin na dala ko, Mama Mia. Inayos ko ang mukha ko, na alam kong kanina pa nangungunot dahil sa sobrang pagkainip at pagkabagot na sa pag-aantay na ginawa ko sa kanya. Laban, Sasha. Kaya mo to. Nung mga panahon na yon ay muntik na talaga akong maiyak dahil akala ko nga ay na-scam na ako. Buti na lang at nandito na siya. Buti na lang at eto na si JM. Sinaway ko pa talaga ang sarili ko noon, Mama Mia. Kung hindi siguro ako nagliwaliw at kung hindi siguro ako naging masyadong magasta, ay baka wala ako sa posisyon ko ngayon. Hanggang sa nag-text siya sa akin. Galit na galit ako pero ang totoo ay namasmasan naman ang kabang nararamdaman ko. Kita tayo dyan sa may fast food chain. Liko ka lang ng 2 kanto. Malapit na ako dun, sabi niya. Uy, sir, ano namang gagawin ko dyan? At saka, may kasama ka ba? Bakit dyan tayo magkikita? Sabi mo pa naman na hindi tayo dun magkikita, 'di ba? Sabi mo dito. Kung sana sinabi mo kanina na dyan, edi dyan ako nagpunta. Pero joke lang, Mama Mia. Hindi ko na sinabi yung huli. Tinanong ko lang kung may kasama siya. Ang sabi niya, oo, dahil may ka-meeting raw siya na isang supervisor at isang ka-office mate niya. Doon bigla na naman akong inatake ng hiya. Kaya hindi talaga ako pumunta doon. Ayokong magpakita sa kanila baka kung ano-ano nang sinabi ni JM sa kanila tungkol sa akin. Ayoko, sir. Ano bang gagawin ko dyan? Halika na. Gusto kanilang makilala. Ano sa tingin mo ko? Artista at ipapakilala mo sa kanila? Tapusin mo na lang yan, sir, tapos mag-aantay na lang ako sa'yo dito. Nahihiya talaga ako eh. Mama Mia, kahit sinabi ko yun sa kanya ay pumunta din naman ako pero dun lang ako sa may malayo dun sa fast food chain na yun. Enough na makita ko kung sino-sino ang nasa loob. Kasi ang totoo, Mama Mia, masyado pang bright ang eyesight ko nung mga panahon na yun. Nung pagkadating ko, Mama Mia, ay nakita ko nga siya doon. Akala ko scam, sabi ko sa sarili ko. Tatalikod na sana ako nung bigla niya akong nakita. Bigla niya akong pinuntahan, Mama Mia. Halika na, pasok ka na. Wala akong nagawa nung hinawakan niyang kamay ko. Nung binuksan niya ang pintuan nung fast food chain na yon, ay hiyang-hiya talaga ako, Mama Mia, dahil ang sabi niya ay nandun daw ang iba niyang kasamahan sa trabaho. Pero nagulat ako. Nagulat ako dahil pagdating namin doon ay dun kami umupo sa pinakahuling table. Tapos wala namang ibang tao dun kundi kaming 2 lang. Pinaprank pala ako ng demonyong to.
Na-shock talaga ako, Mama Mia, nung makita ko agad dun sa may table na yon ang mga salitang, "Will you be my girlfriend?" Ano? Ano to? Sabi ko. Mama Mia, nanginginig na at nanlalamig na ang mga kamay ko noon nung papalapit na kami sa table na yon. Hindi talaga ako halos makagalaw at para bang isa akong yelo na tigas ang mga paa ko. Hindi ko maiangat ang mga yon. Uy, anong nangyari sa'yo dyan, ma'am? Bakit hindi ka na nagsasalita at bakit hindi ka makagalaw? Ngumiti ako sa kanya, Mama Mia. Tapos, meron pa talaga siyang pa-flowers na nakita kong hinawakan niya bigla. Hindi ako nakapag-shield. Hindi ako handa na date pala ang piniprepare niya kaya siya late na dumating. Buti na lang talaga, Mama Mia, at nag-ayos ako ng suot. Buti na lang pala at wala nang natitirang damit noon dahil nilabhan ko. Dahil kung hindi ay baka nakapajamas lamang ako na pumunta doon. Hanggang sa pinaupunan niya ako. Binigay na niya sa akin ang bouquet of flowers. Sana all na lang talaga, Mama Mia, pero ang totoo ay medyo nagagalit pa ako nung panahon na yon. Bakit niya ako pinag-antay ng ganun katagal? Pwede naman niyang sabihin sa akin agad eh. Nag-order siya noon ng mga pagkain. Siya lang ang kumain, ako ay hindi dahil hindi ko pa rin maikalma ang mga parang paru-parong lumilipad-lipad sa may tiyan ko. Nung tapos na siyang kumain ay lumabas na kami sa may fast food chain na yon. Medyo gabi na rin at 8:30 p.m. na. Punta ta doon sa sabi ko sa'yo na place. May plaza daw doon, Mama Mia. Ang sabi niya, uupo lang daw kami doon at saka mag-uusap dalawa. Tinatanong ko na siya sa isip ko kung ano kayang ginagawa namin doon. Nakalimutan niya kaya na kaya ako pumunta doon ay dahil gusto kong manghiram ng pera? Akala ko talaga ay nakalimutan niya, Mama Mia. Hanggang sa bigla na lang niyang inilabas ang wallet niya. Mama Mia, ang kapal-kapal ng wallet na yon. Hindi ko maintindihan pero yon ang pinakamakapal na wallet na nakita ko sa tanang buhay ko. Ako naman ay medyo nahihiya na nung mga panahon na yon kaya payuko-yuko na lang ako. Bigla siyang kumuha ng pera dun sa kanyang wallet at iniabot niya sa akin yon. Hindi ko alam kung magkano yun, Mama Mia. Kasi nung hindi ko agad kinuha ang perang yon, ay agad naman yung isinuksok sa may bag ko. Nahiya ako kaya hindi na ako nakapagpasalamat. Hanggang sa nagtanong-tanong na siya sa akin at hanggang sa nagkausap na kaming dalawa at ine-enjoy na lang namin ang company ng isa't isa. Ang dami niyang tanong sa akin. Tanong kung anong trabaho ko, kung saan ako nag-aral, at dami-dami niyang gusto na malaman tungkol sa akin. Nag-uusap kami noon, Mama Mia. Sabi ko, ayos lang, pag-uusap lang naman pala ang gusto niya. Hanggang sa bigla na lang niyang halikan ang noo ko. Ako, Mama Mia, ay kinilig nung mga panahon na yon. At nung kinilig ako ay tsaka ko pa naramdaman na nagugutom na pala ako dahil hindi pa ako kumain kanina. Eto kasi ako ay nagpapakipot pa. Hanggang sa sabi niya, pupunta na raw kami dun sa kanyang sasakyan. Napakaganda ng kanyang sasakyan, Mama Mia. Sabi niya ihahatid na raw niya ako at hindi na ako tumanggi pa. Huwag ka nang mahiya sa akin. Basta, pag may maibibigay akong tulong sa'yo, tutulong talaga ako. Ako naman ay yukong-yuko pa rin nung mga panahon na yun at hindi ko pa rin alam kung papaano siya papasalamatan. Habang bit-bit-bit ko nung mga panahon na yun ang bulaklak na suot niya, nabigay niya sa akin. Habang tumatakbo kami at pinapaandar niya ang sasakyan niya, ang dami pa niyang kwento tungkol sa buhay niya, tungkol sa pamilya niya.
Pagdating namin sa boarding house, Mama Mia, ay nagutom ako. Pero hindi po ako nakapagsaing nung panahon na yon kasi ang plano ko sana ay sa labas na mag-dinner. Tinignan ko ang perang nilagay niya sa loob ng bag ko nung makapasok na ako sa loob ng boarding house. Dapat kong bilangin yun, baka sakaling 200 pesos lang pala yun. Naku, patay talaga tayo. Pag-open ko ng bag ko, Mama Mia, ay tumataginting na 5,000 po ang binigay niya sa akin. Sinabi ko kasi sa kanya na 1,500 lang naman ang hihiramin ko. Pero nagulat ako kung bakit 5,000 ang binigay niya sa akin kaya nag-text ako agad sa kanya. Hello sir. Parang sobra-sobra yata yung perang binigay mo sa akin. 1,500 lang naman yung hinihiram ko, 'di ba? Okay na 'yan. Mas mabuting may extra ka. Yung extra, pang-allowance mo na lang hanggang sa sweldo mo. Mama Mia, shock na shock talaga ako nung mga panahon na yon. At nung dumating nga ang sweldo ay agad ko siyang binayaran dun sa binigay niya sa akin na 500 pesos. Sabi ko sa sarili ko kailangan ko siyang bayaran dahil baka hindi na ako makaulit kung sakali mang magipit ulit ang lola niyo. Nandito ako sa may kalye. Puntahan mo muna ako dito. Sabi niya sa akin nung papauwi na ako, Mama Mia. Tinext ko siya kung saan ko ihuhulog yung aking bayad. Sabi niya, nandun daw siya sa may kalye sa labas ng boarding house namin. Ano bang ginagawa mo dyan? Tanong ko. Basta ali ka na. Pagdating ko doon, Mama Mia, ay nagulat ako dahil nakamotor lang siya. Hindi po basta-bastang motor yon kundi isa pong big bike na lalo naman talagang nakakagwapo sa kanya at ang cool-cool niyang tignan. Hanggang sa may kinuha siya dun sa suot-suot niyang bag. Isa po yung supot ng pagkain. Ang dami-dami nung laman. Makakasana all ka na lang talaga, Mama Mia. Nag-thank you ako sa kanya. Pagkatapos bago siya umalis ay hinalikan na naman niya ako sa aking noo. Para akong lola nung mga panahon na yon, sa noo pa talaga hinahalikan. Hanggang sa mula nga sa araw na yon, Mama Mia, ay naging consistent na maging magka-textmate kaming dalawa. Lagi na rin kaming nagpaplano na mag-nightlife kasama syempre ang mga kaibigan ko at ang mga kaibigan din niya. Excited na excited ako noon. Pagdating namin dun sa nightlife na lugar na pinag-usapan namin ay umorder agad kami ng maiinom. Ang dami-dami niyang in-order, Mama Mia. Siguro kung ako lang uubos nun baka hindi na ako magising kinabukasan. Siyempre, habang nagiinuman, kapag medyo may tama na ay tumatayo kami para sumayaw-sayaw sa dance floor at nang mahimasmasan ng konti at ng pagpawisan para hindi masyadong malasing. Ang galing mo palang sumayaw, sabi niya. Natawa pa ako sa sinabi niya, Mama Mia, dahil alam ko naman na hindi talaga ako magaling sumayaw. Alam ko naman na parehong kaliwa ang mga paa ko. Mama Mia, nagsayawan at nag-inuman kami buong magdamag. Hanggang sa umuwi na ako. Noong makauwi na ako, Mama Mia, ay nagpa-deliver pa talaga siya ng pagkain. Pagkatapos ay binilinan niya ulit ako ng aking allowance. Nagpapadala din siya ng mga flowers and chocolates sa boarding house at sa pinagtatrabahuan ko. Wala pa naman akong sinasabi sa kanya. Hindi ko pa siya sinasagot. Hindi ko pa sinabi sa kanya na gusto ko rin siya. Pero ganun na ganun siya sa akin. Lumipas ang mga buwan na lagi pa rin siyang nagbibigay sa akin ng kung ano-ano. Mga regalo, flowers, chocolates, allowance. Ako naman nung mga panahon na yun ay hindi ko alam kung sasagutin ko na siya.
Pero ang totoo, Mama Mia, hindi ko naman pwedeng gawin yon. Hindi ko siya pwedeng sagutin dahil meron na po akong boyfriend. Meron po akong fiancé na nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay nasa Japan at dun nagtatrabaho dahil isa itong half Japanese. Ako din naman ay inaasikaso na rin ang mga papeles ko para makasunod na sa kanya sa Japan. Siya ang maghahanap sa akin ng trabaho doon. Medyo nakokonsensya na ako sa ginagawa ko nung mga panahon kay JM. Kaya lang, Mama Mia, paano ko ba titigilan ang mga pangyayaring yon kung lagi din namang nagbibigay sa akin ng kung ano-ano si JM? At syempre kapag kinukulang ako ng allowance ay lagi siyang nandyan. Pinapadala naman ako ng boyfriend ko, kaya lang ito talagang masyado kang magastos na babae ay kung minsan hindi naman nagiging sapat ang pinapadala sa'yo. Hanggang sa makalipas ang 6 na buwan, bigla na lang hindi nagparamdam sa akin si JM. Sabi ko nun sa sarili ko, ayos na rin dahil malapit nang matapos ang pag-aayos ng mga papeles ko. Malapit na akong makaalis papuntang Japan, kaya mabuti na lang din at siya na ang kusang umiwas sa akin. Lumipas ang 3 linggo nang hindi nagpaparamdam si JM. Ako din naman ay hindi na nagte-text sa kanya. Hindi ko na rin siya inaabala pa. Dahil sabi ko sa sarili ko, ayos na yon. Ang importante ay siya na mismo ang sumuko. Hindi ko kasi mahal si JM. Oo, cute siya. Lalo pa kapag nakasakay siya sa kanyang magagarang sasakyan o di kaya'y sa kanyang magandang motor ay lalo siyang gumagwapo. Lalo pa at napakagalante niya. Lalo pa at napaka-sweet niya. Pero may mahal na akong iba at may plano na kami nung lalaking mahal ko. Hanggang sa isang araw ay may nagpadala sa akin dun sa pinagtatrabahuan ko, Mama Mia, ng isang bulaklak na para bang yung maliliit na korona ng patay. Kanino galing yan? Bakit ganyan yung pinadala sa'yo? Tanong ng mga kasamahan ko. Ba hindi ko alam. Wala naman kasing note na nakalagay kung kanino yun galing. Hindi ko na lang tinanggap, Mama Mia, at iniwan ko na lang dun sa may guard at sinabi ko na itapon na lang yun. Baka may nagbibiro lang sa akin. Pero ilang saglit pa ay nakatanggap ako ng text message sa kanya. Para yun sa feelings kong tinarantado mo, sabi niya. JM? Tanong ko. Akala mo ba hindi ko malalaman? Akala mo ba hindi ko malalaman na ginagamit mo lang ako? Kaya pala hindi ka sumasagot dun sa tanong ko kung pwede ka bang maging girlfriend. Kaya pala umiiwas ka kapag lumalalim na ang halikan nating dalawa. Kaya pala hindi ka pumapayag na pumunta tayo sa mga pribadong lugar. Kaya pala mas gusto mong nagmomotor tayo kesa sa nasa loob tayo ng sasakyan. Meron ka palang iba. Bakit di mo man lang sinabi sa akin? Doon, Mama Mia, ay nilukuban ako ng konsensya. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil ang akala ko kasi noon ay fling-fling at laro-laro lang ang nasa amin. Hinayaan mo akong ma-fall sa'yo. Hinayaan mo akong mahalin kita. Sana masaya ka na. Pero sana rin, balang araw ay makarma ka. Mama Mia, yun ang huling text message sa akin ni JM. Pagkatapos noon ay hindi ko na makontak ang number niya. Hindi ko na rin sinubukan pang i-text siya o tawagan dahil nakakahiya naman. Totoo naman ang mga sinabi niya. Hanggang sa makalabas na nga ako ng bansa at ma-approve na rin lahat ng papeles ko papuntang Japan. Akala ko noon, Mama Mia, ay magiging masaya na ang buhay ko. Akala ko noon ay magiging masaya na ang lahat, pero totoo pala talagang may karma. Totoo pala talaga na uusigin ka ng mga kasalanang ginawa mo. Dahil dumating din sa punto na nagkaroon na kami ng mga away ng fiancé ko. Hindi rin natuloy ang kasal namin at hiniwalayan niya ako, Mama Mia. Ngayon ay kasal na sa iba yung fiancé ko. Si JM naman ay wala na akong naging balita sa kanya.
Tinignan ko minsan ang kaniyang social media accounts pero lahat ng yun ay nakapribado kaya wala talaga akong alam kung ano nang nangyayari sa kanya magpasa hanggang ngayon. To JM, kung nasaan ka man ngayon, kung aabot man sa'yo itong sulat ko, sana ay dumating ang araw na mapatawad mo ko sa pagkakamaling ginawa ko sa'yo. Sana makahanap ka rin ng totoong magmamahal sa'yo. At sana magiging masaya ka na malaman mong, oo, nagkatotoo na ang sinabi mong kakarmahin ako. Dahil kinarma naman talaga ako. Sa ngayon, Mama Mia, ay may dinidate na akong iba. Hindi ko alam kung sasagutin ko na siya, pero unti-unti ay nahuhulog na rin ang loob ko. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Hanggang dito na lamang at more power sa inyong programa and more power po sa lahat ng bumubuo ng YouTube channel na ito. Lubos na nagmamahal at gumagalang, Shasha. Nako naman, Shasha. Hindi talaga, hindi bago yung mga ganyang klase ng mga relasyon na yung bang naggagamitan lamang, yung bang ginagamit lang isang tao. Pero sana yung maging leksyon ito, hindi lamang sa'yo, dahil alam kong medyo natuto ka na, kundi para na rin sa ating mga tagapakinig. Naku naman, kung meron po kayong mamahaling iba, or kung meron kayong minamahal na iba, wag na kayong makipag-involve pa sa ibang tao. Wag nyo na silang saktan. Nakakasakit kayo talaga ng damdamin eh. Hindi maganda yan sa feeling kayo, ha? So sana, sa ngayon, kung wala ka pang ginagamit na ibang tao, wag mo nang isipin na manggagamit ka pa. O kung meron man na ginagamit ka ngayon, pigilan mo na yan, okay? Magbanat ka ng buto at saka wag kang tumulad nitong si Shasha na kahit na wala ng pera, kahit na maraming bayarin ay gala pa rin ng gala, party pa rin ng party. Unahin ang mga obligasyon. Naway maging responsable ka na sa mga desisyon mo sa buhay, Sasha. At maraming salamat sa tiwala mo nitong ating channel at na-share mo itong kwento mo dito. Thank you so much talaga. Maraming salamat din sa inyo na nakikinig ngayon. Please do like and share this video. Huwag kalimutan na kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo nitong ating channel. At syempre, after mag-subscribe, click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas at may bago tayong kwento na i-upload. At kung may sarili kayong kwento, pwede niyo po yung ibahagi dito sa atin. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Do not forget to like and to follow our other social media accounts kahit na walang masyadong mga doon ganap. Like nyo na lang at saka subscribe and follow Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on all threads, Instagram, TikTok, and Facebook. Thank you so much sa inyong lahat. Ako po si Mama Mia. Magandang araw po.